Meron pong meeting ang mga Diakonesa. Ngayon po ito, ano? Hindi, kahapon to. Meron po bang Sunday school? Wala po. Bukas na po ang daily vacation Bible school po natin na may temang junkyard. Okay? So, I don't know, open pa ang kanilang registration. Pero ang inyong mga anak po ay sana po nakapag-register na po sa ating DVBS. Mangyayari po ito sa loob ng 4 na araw. May 4 to 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, bukas po ito. At sana po isuportahan natin, tulungan natin. Mabantayan din yung ating pong mga bata during our DVBS. Sa darating po na Wednesday, meron pong Seniors in Faith Fellowship, 4 p.m. dito po sa Sanctuary. At ang ating pong Provincial Convention ay next Saturday na po, mga kapatid. Brother Jericho, bilang host po. Thank you po, Brother John. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating pong Provincial Convention po ay sa susunod ng Sabado. Kaya po tayo po bilang part ng Cluster 4, tayo po ang isa sa mga host at marami po sa ating mga kalalakihan, kababaihan, music minister, choir, almost everyone po ay very much involved dito sa ating Provincial Convention. Hindi po ito para sa atin lamang, kundi sa buong lalawigan. At sana po ay hinihiling po namin na number 1, ipag-pray po natin ito for the rest of the week hanggang sa Sabado dahil alam natin wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya hinihiling po natin, number 1 is your prayers. And today supposedly is the last day po ang prayer registration po. Kasi ang purpose po nito, may prepare natin ng maaga ang kakailangan nating pagkain at mga IDs. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo po pwede pang magpa-register kasi after today, hanggang mamayang hating gabi po, yung po hanggang gustong dumalo, kung maaari makadalo po, sa Sabado naman ay pwede tayo ng on-site. Yung mga, sabi nga natin, tayo mga Pilipino ay laging pahulihin, manyana habit no ha? Kung kailan na ando na, saka. Kaya kayo pong lahat, kasi sa ngayon po, ang delegates po from Liliw ay meron na po tayong 94 pre-registered delegates. So wala pa tayong 100. Ang Rizal almost 100 din. Kaya tayo pong dalawang malalaking churches ang isa sa pinakamarami sa clusters ay kung maaari po sana sa halagang 100 pesos, nandun na po ang inyong pagkain at kayo po ay magiging part ng ating special celebration to celebrate and proclaim God's greatness and glory. Samahan niyo po kami because we really want Liliw will be a part of making a difference sa ating pamayanan, sa ating mundo. Kaya ang inyo pong pagdalo ay napakahalaga. Kaya muli ko pong inaanyayahan ng bawat pamilya na sana po ay hindi lamang close to 100. Alam ko madadagdagan pa ito. Yung iba ay tamad lamang magpa-register. Pero dumating po tayo ng maaga. Magsisimula po ito exactly 8:30. 8:30 a.m. Whole day po ito, humigit kumula mga hanggang 4 p.m. lang po ito. Napakalapit po nito. San Pablo lang. San Pablo Convention Center. Number 1, ini-encourage po natin yung mga may sasakyan ay mag-carpooling tayo. Isama ninyo yung inyong mga pamilya. Dahil nakalagay nga po dito, ilan lamang yung kalalakihan, kababaihan, kabataan, Sunday schoolers. 99 na pala, o isa na lang, dalarga na. Kaya kung maaari po, kung kayo ay namumroblema sa sasakyan, kagaya nga po ng sinasabi ng ating finance chairman, ang bawat auxiliary group ay gumagawa ng paraan para po kayo ay mabigyan ng pagkakataong makasakay. Pero, kausap ko po ngayon ang ating pong Transportation Committee, sinasuggest po namin na talagang mag-provide ang church na isang malaking jeep doon sa mga walang grupo pang masasamahan. Kung ang problema niyo ay masasakyan, we would like to offer isang jeep na malaki, first come, first serve basis, yung mga hindi pa nakarehistro, gaya nga ng sabi ni Kuya Odi, alam kong ang mga auxiliary group ay
gagawa ng kanya-kanya, pero ang church din ay hindi nga magkukulang para bigyan tayo ng sasakyan on a first come first serve basis. Kung hindi pa po kayo nakarehistro, 100 pesos lamang sa matanda, at 12 years old and below is 50 pesos. Kaya i-show natin ang support sa ating pong, alam niyo po, napakapalad natin dahil ang speaker po ng Provincial Convention is one of our own, siyempre si Brother John. Suportahan po natin ito at muli po, hanggang Wednesday po ng gabi, hinihiling po ni Brother Gideon na magbigay lang ng pangalan yung gustong sumakay. Meron po tayong konting surplus ng anniversary natin. Yun ang gagamitin natin. Hindi natin iasa sa church yung ating gagamitin na pang-transportation. But kung ang problema lamang po ay sasakyan o pamasahe, magpo-provide po tayo ng isang jeep na malaki. Ganun pa man, yung may mga sasakyan, isama na po natin. Magtulungan tayo, magkita-kita po tayo. So humihiling po kami, ipag-pray po natin ito because we really want to make this convention a very successful convention, not just for us, but for the glory of God. So palakpakan po natin at maraming pong salamat. Thank you very much po and see you po next Saturday sa ating pong Provincial Convention. Kasunod po niyan, ay atin na siguro wag po pukusan sa susunod na mga linggo ang atin naman pong pagdalo sa ating pong National Convention na dito din naman po gaganapin sa ating probinsya sa Calamba, Laguna, May 29 to 31. Sa mga kapatiran po natin, ay huwag niyo pong kakalimutang mag-QR code sa ating attendance. Kung nawala daw po ang inyo pong QR code, ibibigyan na lang daw po kayo ng soft copy, picture, na pwede po niyo magamit. Habang ating pong pinaplash ang ating pong mga regular announcement, we want to welcome lahat po ng mga bisita po natin. Palakpakan po natin sa Panginoon. Kapag may katabi po kayo na bago, ay kamayan po natin. At welcome po dito po sa Liliud Church of Christ. At yan po ang ating mga announcement. Wala na po ay tayo pong lahat ay tumayo. Dadako po tayo sa ating pong panalangin pagpapasalamat. Ini-invite po sa unahan ang mga kapatid nating may mga personal na pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy kang mabuti sa aming pong mga buhay. Nandito po sa harapan ng aming mga kapatid na may pasasalamat sa iyo. Sister Marilyn and Brother Levi, Panginoon, sa 50 years of anniversary na ibinigay mo po sa kanila bilang mag-asawa. Naniniwala po kami na ikaw ang patuloy na nagpapatatag sa kanila. Throughout the years, sa mga challenges and blessings na dumating, alam po namin pinakita mo yung katapatan sa kanila. Kaya ang panalangin po namin, patuloy na ikaw ang patuloy na pumagitna sa kanilang relationship, sa kanilang patuloy na leadership sa kanilang family, sa kanilang mga anak at mga apo, ay patuloy na dumaloy ang pagpapala na nagmumula sa iyo papunta, Panginoon, sa kanila. Dalangin ko po ang maayos na kalusugan sa kanila at patuloy na magamit ang kanila pong buhay sa paglilingkod at pag-worship sa iyo. Ngayon din po ang bawat isa, di man kami nakalapit, ngunit batid mo po ang aming pasasalamat. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit ang This is the Day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice
ang araw na kung saan muli tayo ay magse-celebrate para po sa ating Panginoon. Kung tayo po'y magbabalik tanaw sa ating nakaraan, nakakaiyak pong isipin. Yung panahon na kung saan tayo ay lubhang nabibigatan sa ating mga suliranin. Yung panahon na kung saan akala natin ay wala tayong sandigan, wala tayong kakampi, lugmok na lugmok ang bawat isa sa atin. Pero ipinaramdam ng ating Panginoon na nariyan siya. Dalawang kamay siyang yumakap sa bawat isa sa atin. At nagparamdam, anak, naririto ako, handang tumulong sa iyo, handang umalalay sa iyo. Kaya naman, dito sa Kantang Ligtas, ipinapakita lamang dito ang tanging sandigan at kanlungan ng ating mga puso ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya lamang ang nagbibigay kapanatagan sa panahon na tayo ay nahihirapan. Kaya naman, mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoon, ligtas. Mausap ka, lingkod mo'y nakinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, nasa ikaw, sa iyo puso ko'y natahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mausap ka, hindi ko'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatani, mag-asa ikaw, sa iyo puso ko'y natahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap
O dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob nyo sa bawat sa amin. Salamat Panginoon sa buhay at lakas na lagi nyo ibinibigay sa amin. Panginoon, sa unang bahagi, sa pangalawang bahagi ng aming gawain, sa aming pag-aawitan, ibigay namin Panginoon sa iyo ang pinaka-the best. Ang mataas na papuri ay sa iyo namin iaalay. Sa lahat ng kapatiran na wala pa sa bubungang ito, nawa po magmadali po sila at nang sa gayon sa ganitong gawain, kami sama-sama maglilingkuran sa iyo. Ito na lang po muna ang aming sinasamot, dinadalangin, mangyari ang iyong kalooban at wag po ang sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minsan pa, bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Taas po muli natin ating mga tinig. Buong puso po tayong makpit sa Kanya dahil naririto ang ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, awitin po natin, God is here. oh,
aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa
Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nalumbalik sa iyong paglinaw, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayaya ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Isang magandang umaga po sa ating lahat at muli po nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Napagabag ang kanilang kalooban na marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo't talikuran ng inyong kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Pagpalain mo tayo sa pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat sa buhay at kalakasan na inyong binigay sa amin. Salamat Panginoon, muli ay dinako nyo kami sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa unang mensahe na narinig namin nung Sunday School Panginoon na ito po ay tunay naming magagamit sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Gayon din po sa masayang awitan, pagpupuri sa iyo Panginoon. Maraming salamat po sa bawat ginamit mo upang makapag-awitan kami ng papuri
sa iyo, Panginoon. Ganyan din po sa pagsapit namin sa susunod na bahagi ng aming pananambahan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Ganyan din sa lalaki na iyong tatayo sa unahan. Nawa po ang kapangyarihan mo ang makita sa kanyang mga sasabihin at hindi ang kanilang mga kahinaan. Panginoon, ganyan din po kami makikinig na nawa po ay dinisin po namin ang aming puso't isipan ng sa gayon. Ang mga mensahe na aming maririnig ay maging aral sa aming mga gagawin sa araw-araw, Panginoon. Ganyan din po kung isantabi namin ang mga aming isipin, alalahanin. Ganyan din po, Panginoon, ang aming mga ginagawa ay isantabi po na namin to upang sa gayon ay maka-focus kami sa pakikinig ng inyong mga salita na makakatulong sa amin para lumago spiritually, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Good morning po mga kapatid. Hindi ko po birthday. August pa po ang birthday ko. Pero aawit po ako sa Panginoon. And I remember, first Sunday po ng May 2012, nagsimula po ang aking pong ministry dito po sa Liliw bilang inyong pong pastor. Kaya sabi ko, 14 years na po akong kasama po ninyo dito sa paglilingkod. At maraming mga challenges, but God is good. At masaya po ako na patuloy pong pinapahiram ni Lord ito pong ministry na sa akin sa pagiging pong tagapangaral ninyo. Pinili ko pong kanta ay Pass It On. Nagastuhan ko po yung mensahe kasi parang yung tanda ko po noon, ako po ay nakakilala sa Panginoon 2006. Tinuruan po ako ni Brother Joseph, Brother Reggie, tsaka ni Brother Ralph. At sila po yung nagpasa sa akin nung apoy at na maging tagapangaral po ng ating Panginoon. Then later on, 2012, pagka-graduate ko po, inausap ako ni Pastor Maxi. Sabi ko kasi, magpo-full time ako sa Bagong Bayan. Tapos bigla akong hinigit ni Pastor Maxi. Sabi, "Jan, uuwi ka na. At doon ka na mag-serve sa home church." So, tandang-tanda ako po noon, May 2012, nagsimula po yung aking ministry po sa inyo. Kaya, awit po ako sa Panginoon. Ano man po ang natutunan po ninyo sa akin, ipasa po ninyo, katulad ng mga nagpasa po sa atin noon. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you experience it, you spread His love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flower starts the blooming. That's how it is with God's love. One
once you experience it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish to you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, now will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo po lahat.
Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat po sa Diyos at tayo po ay dadako po sa mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras po na ito na iyong pinagkaloob po sa amin. At kami po ay patuloy mong binigyan ng buhay at ng kalakasan. Sa gayon, patuloy naming magamit ang aming buhay for your glory. At nawa po sa lesson po namin about baptism, ay patuloy naming maintindihan ano po ang kahulugan nito sa aming pong mga buhay. As we continue sa aming pong mga topics about the articles of faith at yung pong mga biblical doctrine ay nawa maging foundation po ito ng aming pagkakilala po sa iyo. Nawa o Diyos ay patuloy mong buksan ang aming puso at isipan sa mga bagay po na ito at nawa ay ikaw po ang mag-glorify namin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pwede niyo po bang batiin ng magandang umaga yung mga kalapit niyo? Ayan. O yan po ay mga bisita o kakilala po ninyo, batiin po ninyo ng magandang umaga. And our lesson ay may kinalaman po sa tinatawag po nating baptism dahil kaakibat po ito ng ating pinakang series about by grace through faith. So that is Ephesians 2:8, the path to salvation. So ito po yung ating lesson po ngayon na pinag-aaralan about sa ating pong pagtanggap o pagkilala sa ating pong Panginoon. And doon mga nakarang Sunday, pinag-usapan natin yung about faith, about repentance, at ngayon po naman, pag-uusapan po natin yung about baptism. Lahat po ba tayo, alam natin ang tungkol sa baptism? Baka mamaya yung iba sa atin ay hindi alam at hindi naiintindihan ang pinakang konteksto ng bautismo. Di ba? Baka kasi mamaya, sasabihin ng iba, so be careful mga kapatid kasi minsan sinasabi na, binyag ako dyan eh. Naintindihan niyo po bang ibig sabihin ng binyag? Naiintindihan niyo rin po ang ibig sabihin ng bautismo? Kaya kailangan nating pag-usapan po ito. Maybe for some, ito po ay alam na at naiintindihan na. Alam ko na po, Pastor, yung baptism. Pero kapag inanalyze natin talaga ang pinakang kahulugan po nito coming from the scriptures, ay mas maiintindihan po natin kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa bautismo. Sabi dito, baptism was commanded by Jesus in the essence of the Great Commission. Di ba? Ano po ang sabi ng Great Commission? Sino po nakakaalam ng Great Commission? Go ye therefore, di ba? God, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And surely I am with you to the very end of the age. You see, yung baptism ay hindi lang po disenyo ng Biblia. May essence po yan sa pagkilala sa Panginoon. May halaga po yan doon sa tinatawag nating Great Commission. Go and make disciples of all nations, baptizing them. Diba? And teaching them. Kaya kung ating iisipin mabuti at iintindihin natin mabuti, ito po ay napakahalaga sa ating pong mga buhay dahil naniniwala tayo na ang bautismo ay kailangan upang ang isang tao ay maligtas. Amen? Kaya kapag inintindi natin mabuti at sinabi natin yung sinasabi nating ibang Christian group, Pastor, parehas lang naman eh. Same lang naman kami, kaya doon na lang kami. Paano nyo nasabi? Paano nyo po napatunayan na parehas lang? As far as I know, yung ibang denomination, ibang group, Christian group, they don't give emphasis on baptism. Pero sinasabi ng Bible, tayo po ay naniniwala na ang bautismo ay kailangan upang ang isang tao ay maligtas. Kasi meron pong kahulugan yan para sa ating pong buhay. Dahil ang bautismo ay tanda ng pagiging isa kay Jesus. Kaya nga, kung ating titingnan po mabuti, bakit kailangan ba nating ilubog ang isang tao? Bakit kailangan nating bautismohan ang isang tao? Kasi ito po ang selyo, ito po ang pagpapatunay na ikaw ay merong relationship kay Jesus.
Kaya nga lahat po tayo, lahat ng tumanggap, lahat ng lumapit sa unahan, lahat na nagpayag ng pananampalataya, lahat ng nagsisi, binabaptize natin. Nilulubog natin. But it's a case-to-case basis. Kapag bawal siya mabasa ng malamig na tubig, we make it sure na mayroong mainit na tubig. May heater. Pero dito sa Liliw, malamig talaga eh. Di ba? Pero kung ating iisipin, napakahalaga po nito. Kaya kung yung tanong na dapat nating sagutin, ano ang mga bagay na dapat nating matutunan tungkol sa bautismo? Na kailangan nating maintindihan mabuti. Para po sa ating mga binabaptize, ine-explain po natin yan. Para doon sa mga tao na nagde-decide na tanggapin si Jesus sa kanilang buhay, pinapaliwanag natin lahat po ito para sa kanila nang maintindihan ano ba ang dapat nating matutunan sa lesson o sa idea o tinatawag natin bautismo. Number 1, ang larawan or the picture. Ano ba ang picture ng baptism? Sabi po ng Romans 6, verse 3 to 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatawid tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ating iisipin mabuti at titingnan mabuti, baptism comes from the Greek word baptizo. Sabihin nyo nga po, baptizo. Ang ibig sabihin po ng baptism, ay ilubog, i-dip, i-plunge. Kaya hindi po pwedeng wiwisikan ka, hindi po pwedeng bubuhusan ka. Para sabihin ikaw ay bautisado na. Hindi po ganun yun. Kasi ang ine-explain ng Bible, sa context ng baptism, kailangan kang ilubog. Naintindihan po natin? Kaya hindi pwedeng sabihin, Pastor, binyag na po ko eh. Paano mo nasabing binyag ka? Ay, ang baptism may ginagawa sa matanda. Hindi yung ginagawa sa bata. Naiintindihan ho ba ng bata ang ibig sabihin ng kasalanan? Naiintindihan ho ba ng sanggol ang ibig sabihin ng kasalanan? Na kapag siya'y nakagawa ng mali, siya'y mamamatay at maaaring yun ang ikapahamak ng kanyang buhay. Hindi naman ho nila naiintindihan yun eh. Kailan ho naiintindihan ng tao na siya'y nakakagawa ng kasalanan? Pag nakakaisip na, pag tumatanda na, at kailan ka nagde-decide na kilalanin si Jesus? Pag nakakaisip ka na, pag tumatanda ka na. Kaya yung idea ng baptism, ito po ay para ilubog ka. At ano po ang essence po nito sa ating po mga buhay? Ito daw po ay merong larawan na pinapakita sa ating po mga buhay. 3 larawan ang pinapakita. Number 1, the death and the resurrection. Ibig sabihin, pagka ikaw ay inilubog, binautismuhan ka, ang simbolo nun, ang larawan nun, ikaw ay namatay at muling nabuhay. Kasi hindi pwedeng habang buhay ka lang nakalubog. Payago ba kayo kung binautismuhan, habang buhay kayo nakalubog? Hindi, kailangan yung iyahon. Kasi kung habang buhay kayo nakalubog dyan, mamamatay po kayo. Kaya kailangan yung iyahon. Kasi may symbol. May picture. And the picture was the death and the resurrection of Jesus. Na ang sabi ng Scripture, sabi ng Romans 6, ikaw ay namatay kasama ni Kristo, namatay ka sa kasalanan, at ikaw ay muling nabuhay at bubuhayin kasama ulit ni Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Wala nang iba eh. Second, it is the newness of life. Bagong buhay. Lagi nating sinasabi na kapag ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay bago na nilalang. The old has gone and the new has come. May nagbabago ba? Pangatlo, ang ibig sabihin daw ng baptism is to being born again. Kaya yung iba, parang, sino po sa inyo ang allergic na tinatawag siyang born again? Allergic po ba kayo pag tinatawag kayong born again? Bagamat yun na hindi natin nakasanayan, but to explain baptism, it means being born again. Tandaan niyo po yung John chapter 3, na merong isang Pariseo lumapit kay Jesus sa ngalan ni Nicodemus na nagtanong, kailangan ko bang bumalik sa sinapupunan ng aking ina para sabing ako'y may panganak muli? Nakuha po ninyo yung context? Being born again. Kailangan ipanganak muli in the form of baptism. Kaya nga kung ating isipin mabuti,
yung kahulugan nito para sa atin ay napakahalaga. Bakit? Ito po yung in-explain ko kanina, the death and the resurrection. Namatay ka kasama ni Kristo, namatay ka sa kasalanan, at mabubuhay muli kasama rin ni Kristo. The newness of life. Dumalakad na sa panibagong landas ng buhay. Kasi kung ikaw ay bautisado at wala naman nagbabago, isipin mo mabuti kung talaga bang totoo ang pagbabautismo sa iyo. Kasi kung walang nagbago, problema po yan. Kasi ang binibigay ng bautismo para sa atin ay bagong buhay. Kaya ating ititingnan po mabuti yung ating mga sarili. It's either bumubuti yung ating mga buhay simula nung tayo po ay nabautismuhan, o tayo po ay lalong lumalala simula nung nabautismuhan. Kaya po mga kapatid, kailangan maging aware tayo dito. Kasi dapat nabubuhay tayo kasama ni Kristo. Ano pong ibig sabihin ng being born again? Wala na ang luma, sa halip ay bago na. Pinanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu. Kaya kung ating uunawain mabuti ang baptism, hindi lang po ito basta seremonya na ginagawa natin sa church. This is a sacred commandment from Jesus. Why? Because even Jesus Christ undergo baptism to set an example for everyone. Sino po nagbaptize kay Jesus? John the Baptist. May kasalanan ba si Jesus? Wala. Pero bakit niya ginawa yun? To set an example for all people. Na kung ikaw ay tatanggap kay Jesus, kailangan kang mabautismuhan. Papanganak ka sa pamagitan ng tubig at espiritu. Nakita niyo yung espiritu ni Jesus na bumaba sa kanya nung binautismuhan siya? Anong bumaba kay Jesus? Kalapati. The Holy Spirit. Kaya kung ating iisipin mabuti mga kapatid, the picture of baptism must be seen in our lives today. Kailangan buhay ka para sa Panginoon. At kailangan may bagong buhay ka sa Panginoon. Amen? Just like what Apostle Paul said in Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Kasi yun ang kahulugan ng bautismo. Sino po nagbaptize kay Apostle Paul? Si Ananias. Bulag. Nabulag si Pablo At binautismuhan siya. Kaya kung ating iisipin, napakahalaga po ng picture ng baptism in our relationship with Christ. Kasi ito po ang selyo at nagpapatunay na tayo po ay may bagong buhay, na tayo po ay buhay sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kailangan nating maintindihan po ito. Second, the person. Naintindihan natin yung picture, ngayon tingnan natin yung person. The person, ang tao. Sino daw pala ang dapat bautismuhan? Diba? Kasi tayo, traditionally, nakakalungkot mang isipin, di ko na po kayo patataasin. Pero I believe na meron pong nabautismuhan dito na itinulak lang na hindi naman niya naintindihan. Meron ba? Meron. And that is the sad truth. We force a person na mabaptize at lumapit sa Panginoon. Dahil akala natin yun ang basihan. Pero hindi po. May pamantayan po ang scripture para masabi natin ang isang tao ay dapat ng bautismuhan. Hindi lang ho dahil nag-crusade tayo, nangaral tayo, at kailangan nating itulak yung isang tao kapag nanawagan si pastor para mabaptize. Hindi ho ganun yun. It is a personal decision ng isang tao na kilalanin na tanggapin ng ating Panginoon. Kaya nga minsan, nalulungkot tayo Alam niyo po kung bakit? Kasi hilaw Mababaw yung pundasyon ng isang tao, tapos pagka nawala sa church, dahil bautisado na, we are so disappointed kasi nawawala, umaalis. Pero nakita po ninyo yung backstory, pag binalikan ninyo, kaya pala ganun Hindi pala talaga naintindihan. May mga ganun pero hindi naman po lahat. Pero kailangan nating maintindihan, sino ba dapat
ang taong bautismuhan pagdating po sa bagay po na ito. Sabi ng Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ibig sabihin, there is the importance ng faith. At there is the importance of repentance. Kapag ang isang tao ay may pananampalataya, at kapag ang isang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan, nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, that He is the Savior and the Lord ng ating pong mga buhay, and then, we can assure na ang isang tao ay handa ng bautismuhan sa Panginoon. Pero kung ang isang tao ay napilitan, at hindi naman talaga bukal sa kalooban niya, pero dahil wala nang ayawan, at hindi ka na makakatanggi, go ka na. Ang tanong, sino ba ang dapat bautismuhan? You know what, mga kapatid? The Holy Spirit will convict a person to accept Jesus. It is the work of the Spirit. Amen? Paano niyo po ba naramdaman na kailangan niyong tanggapin si Jesus? Wala ho bang nag-instill sa puso ninyo na kailangan tanggapin si Jesus? Meron. And that is the Holy Spirit. That is the Holy Spirit. Kaya kung ating iintindihin mabuti, kailangan may conviction ng isang tao. Pagkikilalanin niya, tatanggapin niya ang ating Panginoon. Ang taong dapat bautismuhan ay yung mayroong paniniwala kay Jesus. Naniniwala tayo na si Jesus ang anak ng Diyos. Naniniwala tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Naniniwala tayo na si Jesus ang magiging daan natin papunta sa langit. Naniniwala tayo na si Jesus ang pwedeng magpatawad sa ating pong mga kasalanan. Second, ang taong dapat bautismuhan ay yung nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Pero kung ang isang tao ay magsisi at ay magbago ng buhay at hindi handang magbago ng buhay, hindi handang iwan ang kanyang maling pamumuhay, questionable po yun. It is a question of sincerity sa ating pong mga puso. Na kung ang ating buhay ay handa tayong iwan ang maling pamumuhay, kung tayo handang tumalikod sa ating pong mga kasalanan, saka po natin ganapin ang pagbabautismo. Because, ito po ang reminder sa atin, we must not perform baptism if these elements are not present in a person. Kung walang element of faith, walang element of repentance, pag-isipan po natin. Tanungin po natin mabuti. Ready ka na ba talaga? Handa ka na ba talaga? Hindi dahil naitulak ka. Hindi dahil napilitan ka. Hindi dahil naengganyo ka. Hindi dahil ikaw na lang ang hindi baptize. Hindi dahil curious ka kung anong lasa ng saro at ng tinapay. Let's make it clear, mga kapatid. Kasi baka mamaya ganun lang yung mindset natin na kaya ka nagpabaptize kasi lalampasan ka ng mga diakono eh. Hindi ka aabutan eh. Kasi hindi ka bautisado. Ngayon, mag-iisip ka, ano kaya ang lasa nun? Sige na nga, makapagpabaptize na nga. Kaya nga andyan ang Sunday School Department to help our young people eh. Nandyan yung mga fellowships natin para tulungan ang ating mga kapatiran, ang mga kaibigan natin, mga bisita natin sa church to understand what is the context of baptism and having relationship with Jesus. Kung wala po ang elements ng faith at ng repentance, pag-isipan po natin. Kasi kailangan may conviction ng isang tao pagdating po sa bautismo. Ang taong nais kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay nararapat magpahayag ng pananampalataya sa mga tao. Kaya pansinin ninyo, pag may lumalapit dito, tinatanong natin talaga bang naniniwala ka na si Jesus ang tagapagligtas mo? Handa ka bang iwan yung mga kasalanan mo? Handa ka bang magpasakop hanggang sa bautismo? Handa ka bang maglingkod? Tinatanong natin. Kasi yun ang context ng relationship kay Jesus. Yun ang context ng pananampalataya sa Panginoon. Ang taong nais kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay dapat handang lumakad sa bagong buhay. So ngayon, naiintindihan na natin yung picture ng baptism, sino ang dapat bautismuhan. Ngayon,
tingnan natin yung purpose. Ano ang layunin ng baptism? Kasi baka mamaya malabo pa sa atin ang ibig sabihin ng bautismo at hindi natin naiintindihan ang kahulugan ng baptism. Sabi po dito, sabi ni Peter sa mga tao, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi din ni Peter, sa 1 Peter 3:21, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Niligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So what is the purpose of baptism? Yan ang question para sa atin. Alam niyo po, kailangan maging malinaw sa atin mga kapatid na ang bautismo ay hindi ginagawa upang maging kasapi ka ng samahan ng reliyon. Amen? Hindi po yan para sa membership dito sa Church of Christ. Sabihin ng iba, sige magpabaptize tayo doon para maging member tayo. Hindi po yun ang kahulugan ng baptism. Hindi po para sa membership yan. Maging malinaw po sana sa atin ito na hindi po para tayo ay tawaging miyembro dito, kundi ang bautismo ay isang pagkakataon para magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi for membership. At ang sasabihin mo, pag member ka sa Church of Christ, doon sa Barangay Rizal, kailangan ligtas, hindi o ganun yun. Kailangan nung maging malinaw para sa atin ang mga bagay po na ito, mga kapatid. Because the purpose of baptism is for the forgiveness of sins. Kaya ka binabautismuhan para patawarin ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, kaya ka babautismuhan para ikaw ay maligtas. Pangatlo, kaya ka babautismuhan para tanggapin mo ang regalo, ang kaloob ng banal na Espiritu. Ano po ba ang regalo ng Holy Spirit? Madami. Discernment, talent, fruits of the Spirit, lahat po yan. Regalo ng banal na Espiritu yan. Ministry mo, yung ginagawa mo para sa Panginoon, yung paraan mo para ipanalangin ang iba, para encourage ang ibang tao, that's the gifts of the Spirit. At yan po ang purpose ng baptism. Yan po ang layunin ng baptism para sa atin. Dahil ang taong nabautismuhan ay ibinibilang not in the religion, but in the body of Christ. Amen? Hindi yung sa religion. Dahil ang sabi nga ni Brother Jerry, religion cannot save. Sino nagliligtas sa atin? Si Jesus. Kaya hindi po pwedeng sasabihin na ikaw ay nabautismuhan at membro ka doon. Hindi ho. Ang totoong kahulugan ng bautismo, ang isang taong nabautismuhan ay binibilang sa katawan ni Kristo. Tayo lang ho ba ang katawan ni Kristo? Payag ho ba kayo? Tayo lang. At yung iba hindi. Hindi ho na-enclose dito ang katawan ni Jesus. Marami po. Paano yung mga taga-nagkarlan? Paano yung mga taga-bungkol? Paano yung taga-pangil? Hindi sila katawan ni Kristo dahil wala sila dito? Katawan din ho sila ni Kristo. Ang isang taong nabautismuhan ay ibinibilang sa katawan ni Kristo at hindi lang para ikaw ay maging miyembro. Siyempre, kung dito ka nabaptize, nandito records mo. Kasi dito ka nalubog eh. Kung nalubog ka sa camp ng Liliw, dito rin ang membership mo. Kasi dito ka nabaptize eh. Pero sa mas malalim na kahulugan, yan po ay ibinibilang sa katawan ni Kristo. Baptism is the seal of our union with Jesus. Kaya ho, iba yung pakiramdam pagka ikaw ay binabaptize. Hindi lang dahil malamig at ikaw ay gininaw, pero nandun po yung pakiramdam na ikaw ay merong pakikipag-isa sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Jesus. Kaya po anong paalala sa atin? Ipamuhay natin ang buhay bilang isang taong nakipag-isa kay Jesus. Isipin po natin, ikaw ay binautismuhan, tumanggap ka kay Kristo.
At pagkatapos, pag tinitingnan ka ng mga tao, wala naman nagbabago sa'yo. Kaya po kapag meron tayong binabautismuhan, lagi nating pinapaalala na dapat si Jesus ang nakikita sa buhay nila, sa buhay natin. At hindi na tayo. Kasi nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon eh. Kaya dapat nating ipamuhay yung buhay bilang isang taong nakipag-isa sa ating pong Panginoon. Value your relationship with Jesus. Hindi po design ang baptism. Hindi lang po ito ritual na ginagawa natin sa church. May essence po ang baptism. And that is for our relationship with Jesus. At sana, patuloy nating pahalagahan ang relasyon sa Panginoon. Imagine po ninyo, yung simbolo ng baptism, yung larawan ng baptism, death and resurrection. Namatay si Jesus para sa iyo, nabuhay ulit siya para sa atin. Pagkatapos, wala man lang pagbibigay halaga sa relationship natin sa Panginoon. Parang ang katumbas nun, parang sinayang natin. Parang nasasayang yung kamatayan ni Kristo sa krus o hindi tayo magbavalue ng relationship natin sa Kanya. O hindi natin pahahalagahan at babaguhin ang ating pong mga buhay. Kaya bilang conclusion po natin, ito po ang paalala para sa ating lahat. Sa bawat ginagawa mo, si Jesus ang ipakita mo. Hindi ang iyong sarili, hindi kung gaano ka kagaling, hindi kung gaano ka ka-efficient sa lahat ng bagay, hindi kung gaano karami ang pera mo, hindi kung gaano karami ang nagagawa mo para sa church, hindi kung gaano karami ang nagagawa mo para sa ibang tao. Pero sa bawat ginagawa mo, make it sure na si Jesus ang nakikita. Dahil yan ang kahulugan ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli sa message of baptism na ito po ay merong malalim na kahulugan sa aming pong mga buhay. Hindi lang ho ito basta disenyo na or practice or ritual na ginagawa namin sa church. Pero yung kahulugan po nito sa aming po mga buhay is for us to have that relationship. Forgiveness, salvation, and the gifts of the Spirit. Salamat po, Panginoon, dahil naunawaan po namin ang kahulugan ng bautismo. Bagamat marami pa po itong katanungan na sasaklawin para sa buhay ng marami. Pero salamat po, Panginoon, dahil itong bagay po na ito ay nagiging daan po sa aming kaligtasan. Salamat po dahil kami po ay mayroong relationship po sa iyo. So Lord, help us na sa bawat ginagawa po namin, ikaw po ang makita sa aming pong mga buhay. Ikaw po ang aming maipakita sa lahat ng aming sinasabi, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming ikinikilos sa bawat araw, kung saan mo man po kami ilagay, Panginoon. Nawa, ikaw po ang mag-glorify po namin. Dahil yun po ang kahulugan ng baptism para sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito ay magkakaroon po tayo ng ating altar call or invitation song. Kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, I want to give emphasis sa ating pong topic, ang pagkilala sa Panginoon, ang bautismo. Wala pong ibang pwedeng magligtas sa ating mga buhay, kundi ang Panginoong Yesus. At kung tatanggapin mo siya hanggang sa tubig ng bautismo, may sasakatuparan ang mga bagay na pinag-usapan natin. Kapatawaran sa kasalanan, kaligtasan, at ang regalo, biyaya ng banal na Espiritu. Kaya kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, na hindi pa kinikilala o tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, ito na ang pagkakataon mo. Lumapit ka dito sa unahan at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay.
Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng banal na dulang ng Panginoon. Sa mga sandali pong ito ay muli nating ihanda mga sarili natin sa banal na hapunan bilang pag-aalaala sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At samantalang sila ay nagsikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at binigay sa mga lagad. At sinabi, kunin niyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang imno ay nagsiparon sila sa bundok ng mga tagaulibo. Tayo po sandaling manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na dakila sa lahat, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, salamat po sa muli sa dinako niyo kami sa bahaging ito, Panginoon, na makikipag-isa sa iyong banal na hapunan, Panginoon. Dalangin po namin ang tinapay at saro na kalarayan ng katawan at dugo, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagbigay ng sakripisyo upang sa gayon kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling maging may pagkakataong maging anak niyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, kami na mga tatanggap na kung sa nagdaang araw, Panginoon, ay kami ay nagkasala. Ito man ay sa aming mga ginagawa, sa aming iniisip, Panginoon, maging sa aming mga sinasabi, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maglinis ng aming puso't isipan nang hindi maging kahatulan, Panginoon, ang gagawin namin pakikipag-isa sa inyo. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na makaiwas sa mga pagkakasalang ito sa mga susunod na panahon upang sa gayon ay maging mabuting halimbawa kami sa bawat sa Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
magsitayo po tayong lahat at basahin natin ang nasusulat sa 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Data po at sinasabi ko, ang naghahasik ng bagya ay mag-aani namang bagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises
Aming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang biyaya na kaloob niyo sa amin, sa bawat isa ng mga kapatid namin naririto, maging sa kanilang mga tahanan. Kami po'y nagpupuri sa inyong dakilang pag-ibig, sa pananampalatayang patuloy po naming pinagyayabong, at sa patuloy na buhay na pag-asa na Panginoon, tanging nasa sa inyo lamang ang tugon sa lahat ng mga bagay. Salamat sa mensahe, sa aming paghahanap buhay. Salamat sa kaliwanagan sa bautismo na kinakailangan kami na mabuhay at mamatay para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isang tugon na ibinigay niyo sa aming mga pangangailangan, sa aming mga pagsamo, sapagkat alam namin, Panginoon, patuloy naming pinangahawakan ng inyong pangako. Kung kami, Panginoon, na hindi magpapabaya, lalo tikit sa lahat, hindi kayo magpapabaya. Kayo na inyong pangako, Panginoon, na hindi nyo kami kailanman pagkukulangin o pababayaan man. Kaya sa mga oras pong ito, Panginoon, muli po ang bawat isang biyaya, maging mga pagsubok na nagpapatibay sa amin, muli po namin itong pinagpapasalamat sa inyo at sa bagong sanlinggong darating, patuloy nyo kaming samahan sa aming mga sariling buhay at paghahanap buhay at lalo tigit sa lahat, dagdagan niyo po, Panginoon, ng higit pang mas matibay at matatag na pananampalataya ang bawat isa sa amin. Patuloy po naming mapaglabanan at mapagtagumpayan ang mga kakulangan at kahinaan na meron kami upang higit sa lahat, Panginoon, wala nang magiging hadlang pa ang isang mapayapa at isang maayos at kalugod-lugod na pananambahan at pagsamba sa inyo sa araw-araw naming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong banal na iglesia rito sa Liliw at sa lahat ng dako, sa lahat po ng aming mga gawain, ang darating po na TVBS, Panginoon, patnubayan niyo po ang katagumpayan nito, lalo tigit sa lahat sa mga tagapagturo at mga bata na siyang makikinabang nito. At gayon din, Panginoon, na nalalapit po na convention po, na provincial convention sa darating na Sabado, Panginoon, ang katagumpayan nito, Panginoon, alam namin na hindi nyo ito ipagkakait at papatnubayan nyo kaming lahat upang maging matagumpay at higit sa lahat ay kapakipakinabang sa bawat isa na ang bawat isa ay may hamon na gumawa, Panginoon, ng difference in this world. Dalangin namin, Panginoon, na patnubayan nyo po kami, sampu ng lahat ng mga tagapanguna, tagapangaral, ang bawat isa, bata, matanda at bata, ang bawat pamilya, Panginoon, na patuloy na nagdilingkod sa inyo, huwag niyo po kaming pabayaan. At alam namin, Panginoon, ibibigay niyo ang tugon sa aming mga pagsamo, sa aming mga pangangailangan. Ibibigay niyo, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng may sakit, may mga problema at mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Alam namin sa aming mga tinig na ito na nagkakaisa sa inyong takdang panahon at kalooban, ibibigay ninyo ang inyong kasagbutan para sa amin. Kaya muli po, Panginoon, idinadalangin namin ng lahat, maging ang mga bagay na hindi na namin kayang pangsambitin, na may pananampalataya, ito po ay aming tatanggapin sapagkat ang inyong kalooban ang siyang mangyayari sa amin. Ito na lang po muna ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala sa Kanya na makakagawa ng higit sa kaysa maaari nating hilingin at isipin at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen.
Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.